At sa araw na ito, napakaganda rin ng panahon. Hindi katulad nung mga nakaraang araw na medyo makulimlim, umaambon-ambon, hindi malaman kung lalakas ba ng maulan o hindi. Kaya medyo hassle pagka ganun ng panahon, hassle sa biyahe, lalo na kung nagmumotor ka lang. Ako kasi pagka ganun mga ka-dreamer ay talagang hindi ko pinipilit na magmotor dahil alanganin ng panahon. Pasensya na nga pala kayo mga ka-dreamer kung hindi ko masabi kung anong lugar o street ang dinadaanan ko dahil hindi ko po masyadong kabisado dito. Alam ko lang yung daanan, pero yung mga pangalan ng dito ay hindi ko masyadong kabisado. Pero ang alam ko mga ka-dreamer, ang tagos nito ay Molino Road, Dasmariñas, Cavite. Yun ang tagos nito. So mga ka-dreamer, ito ang Molino Road. Ito ay nasasakupan pa rin po ng Dasmariñas, Cavite. So dito sa kabila, itong area na to dito, ito ay sakop na po ng Imos, Cavite. Ayan. Molino Road, Imos, Cavite. Kanina nasa Dasmariñas po tayo mga ka-dreamer. Napakaganda talaga dumaan ngayon dito dahil wala pang traffic. Alam nyo naman pagka ganitong oras talagang matraffic ang bawat kalsada dahil nga sabay-sabay ang pasok sa trabaho at eskwela. Pero sa mga oras na ito, sa bagay alas 9 na rin po ng umaga mga ka-dreamer, kaya siguro medyo gumaanggaan na ang daloy ng trapiko dito sa lugar na ito. So ayan, makikita po natin ang signage. Pagka diniretso po natin, ang nakalagay ay Alabang, Sapote at ang SM Molino. Dire-diretso lang po tayo mga ka-dreamer.
So ayan ka dreamer, may bago na silang daanan dito, parang may flyover na sila. Sa bagay, matagal-tagal na rin po ako hindi nakakadaan dito, kaya na-amaze ako sa daanan na ito. Siguro dahil sa baba ay nagta-traffic, kaya ngayon dito ginawa nila ng flyover. Dahil nga naman nandito yung SM sa baba, kaya talaga magkukos ng traffic. Kaya maganda itong naisipan nila na gumawa ng ganitong klaseng daanan upang ang iba na hindi pupunta ng SM ay makaiwas sa traffic. Ayan, napakaganda. Maganda rin talaga paminsan-minsan mga ka-dreamer yung gumagala ka, nagro-road trip ka dahil may na-discover kang bagong mga daanan. Katulad nun, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang ulit nalaman yun dahil talagang matagal na rin ako hindi napapadpad sa lugar na ito. So ngayon napadaan ako dahil tayo ay pupunta na ng Caloocan. Kaya medyo nanibago ako doon. Malayo-layo rin ka dreamer ang bibiyahiin natin dahil Caloocan po tayo. Tayo ay nagmula ng Dasmariñas, Cavite. Travel vlog lang po muna tayo ngayon mga ka-dreamer. Hindi pa tayo makapag-adventure dahil medyo hindi okay ang panahon, pabugso-bugso ang panahon natin, uulan, titigil ang ulan, kaya dito lang muna tayo sa travel. Hayaan nyo muna nga i-tour ko kayo sa mga kalsada natin dito sa syudad. At mga ka-driver, kung ang dinadaanan yung kalsada ay ganito kaluwag, huwag nyo pa rin kalimutan ng mag-ingat dahil ang disgrasya hindi natin inaasahan, kusang dumarating ng hindi natin nalalaman. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo mga ka-dreamer. Ito siguro ang Daang Hari. Daang Hari na tinatawag. So ayan, kahit naka-stop, pinapagaw ng mga traffic enforcer. Minsan naman pag nakagaw, pinapa-stop ng mga traffic enforcer din. Kaya kung minsan hindi mo rin sila maintindihan may traffic light naman. Pero hayaan lang natin yan dahil siguro gusto nila, yun ang trabaho nila. Pero ang nakakaano lang mga ka-dreamer, kung yung nagmamadali ka tapos naka-go pa yung traffic light mo,
papahintuin ka. Yun ang medyo nakakainis doon eh. So dito matraffic na. Ito nga yung Daang Hari, mga ka-dreamer. Daang Hari Road. Kung
Kumbaga isa rin ito sa mga shortcut na daan o maluwag na daan patungong Manila. Dahil kung sa Aguinaldo tayo dadaan, sa may Aguinaldo Highway, ay napaka-traffic doon mga ka-dreamer. Kaya dito tayo dumaan ngayon. So pag pupunta kayo ng Cavite o Dasmariñas o Tagaytay, maaaring daanan nyo ito para makaiwas kayo sa traffic doon sa Aguinaldo Highway. So kakanan tayo rito mga ka-dreamer. Yung sa bandang kaliwa ko, yan ang Aguinaldo Highway. At dito tayo ngayon, kakanan. Ito ay sakop pa rin ng, di ko lang alam kung Las Piñas ito o Bacoor. Tignan natin kung anong nakakasakop sa lugar na ito. Bacoor pa siguro mga ka-dreamer. Kasi may nakalagay na signage going straight Las Piñas, going to right Molino, going to left Coastal Road.
Talagang laging traffic ang lugar na ito mga ka-dreamer dahil palengke din ito. At maraming mga jeep dito na namamasada, maraming tao. Kaya talagang di maiwasan na mag-traffic dito. Ayan, kung mapapansin nyo, palengke po siya. Sapote Bacoor pala to mga ka-dreamer. Sapote Bacoor, Cavite. Ito ang public market nila. So Bacoor pa rin po ang nakakasakop sa lugar na to. Siguro ito ang boundary nila na tulay. Hindi ko lang alam So ito may mga signage na naman. Sukat Road, pagka dumiretso tayo, pagka kumana na Las Piñas sa SM City, pa Las Piñas naman yung pa kanan. Ang padiretso ay Sukat Road. At kung kakaliwa naman tayo, papuntang Coastal Road naman yan. Kumbaga pupunta ka ng toll gate, lalabas ka ng toll gate. So dito tayo sa may Sukat Road. Pwede naman tayo dumaan mga ka-dreamer sa mga shortcut na daan, pero dito ko kayo itutur sa mga main road talaga, para at least alam nyo kung anong sitwasyon ng daloy ng trafiko kung sakasakaling pupunta kayo ng Cavite.
So ayan mga ka-dreamer, medyo mabigat talaga ang daloy ng trapiko sa lugar na ito, kaya ako naman ipinapakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea, o kaya magkaroon kayo ng alternate route kung sakasakaling pupunta kayo ng Cavite, Tagaytay, Silang. Ayun, dito rin kasi kayo dadan kung naka motor kayo. Pwede rin naman naka 4 wheels, pwede rin dumaan dito. Kung ayaw nyo mag toll gate, pwede naman dito dumaan. Dito kasi mga ka-dreamer ay daanan talaga ng mga jeep, kaya stop and go ang mga jeepney dito. At syempre nasa looban tayo, pero ito ang talagang daanan ng mga jeep, kasi doon sa kabila toll gate na po yun doon. Mga motor dito rin dumadaan. So mga ka-dreamer, ang area na to ay nasasakupan na po ng Las Piñas City. So ayan mga ka-dreamer, nakikita nyo naman ang kung sakasakaling mapapadaan kayo dito, wag na kayo mag-expect na walang traffic. Talagang laging traffic ang lugar na ito. So ayun, sa signage, ang kalsada na ito ay pwedeng dumiretso ng Manila, Pasay, Parañaque. So mga ka-dreamer, pwede naman tayo dumiretso, pwede rin tayo kumanan. Ngayon ang gagawin natin ay kakanan tayo. Dadaan tayo sa C5 extension para sa mga hindi pa nakakadaan o nakakita ng kalsada na yon, ipapakita ko sa inyo. So ito, nandito na tayo ngayon sa C5 extension entrance kumbaga.
So ayan, napakaluwag rin mga ka-dreamer. At syempre, gaya ng sabi ko, kahit maluwag ang kalsada, ang pag-iingat ay huwag pa rin kakalimutan. Ito po ang C5 extension mga ka-dreamer. So ayan mga ka-dreamer, sa flyover tayo dadaan. Dahil itong bandang kaliwa ko, yan ang SM Sukat. Kaya dito tayo sa taas dumaan. Pwede naman sa baba, kaso syempre may mall doon, matatraffic tayo. Di tulad dito sa taas na tuloy-tuloy lang. Ayan, swabing-swabe po ang ating kalsada. Swabing-swabe lang din ang ating patakbo. So ayun, medyo nagka-problema dito ng konti. Ano kaya? Tignan natin. Ito may mga opisyalis ng lugar na ito na nagbabantay dahil inaayos pala yung kalsada. Shoutout nga pala sa mga avid subscriber ko dyan, sa mga avid viewers ko. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa mga OFW natin dyan. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-dreamer. So ayan mga ka-dreamer, nakita nyo naman ang daloy ng trapiko dito sa C5 extension. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam sa lugar na ito, meron na naman po kayong idea o alternative route kung sakasakaling pupunta kayo sa bandang Cavite, o kaya kung galing kayo ng Cavite pupunta kayo ng Manila. So pwede kayo dumaan dito. So itong area na to mga ka-dreamer, sa aking pagkakalam ay nasasakupan na po ito ng Parañaque City. Dahil ito dito ay airport na po yan. Di ko lang alam, siguro ito yung Terminal 4 or 2. I'm not sure mga ka-dreamer. Basta ang pagkakalam ko ay airport na yun. Ayan, kung makikita nyo, may mga aeroplanong nakaparada. Mayroon pang dumaan, di ba? So ngayon nakakapanibago rin mga ka-dreamer. Itong nasa center ng kalsadang ito, meron na silang island na inilagay dito. Dahil nung mga dumadaan ako rito, mga nakaraang buwan, wala pa po yan. Siguro Terminal 4 yan kasi Cebu Pacific yung nakita kong pababa na aeroplano. So ayan, ayon sa signage, ang dire-diretso na kalsada na ito ay papuntang Bikutan, papuntang C5, at pagka tayo naman ay kakaliwa papuntang Sukat, Parañaque. So ayan mga ka-dreamer, naninibago rin po ako rito sa daanan na yan dahil nung mga nakaraang buwan na dumadaan ako dyan, matagal-tagal na rin po kasi yun. So yung daanan na yun mga ka-dreamer na tinuturo ko sa inyo, yun po ay ang Skyway. O baka talagang huli lang ako sa balita mga ka-dreamer, pasensya na po.
So tuloy-tuloy lang tayo mga ka-dreamer. Ano kasi yan dyan mga ka-dreamer, kaya nagkaka-traffic dito, traffic light. Pagka kumanan tayo dyan ay papuntang Upper McKinley, padiretso papuntang VGC. So ang gagawin natin ay pupunta tayo ng VGC. Ayan po, dito po tayo sa VGC, Bonifacio Global City. So ayan, napakaganda ng runabout nila rito, o ng circle o rotonda kung tawagin. Ayan o. So kung nakikita nyo ang nagtataasang building na yan, yan ay hudyat na nasa BGC na po tayo mga ka-dreamer. So ayan, dire-diretso lang tayo rito mga ka-dreamer. At nang makita nyo ang SM Aura, so ito po ang
SM Aura sa bandang kanan natin, mga ka-dreamer. Gaya nga ng sabi ko sa una kong vlog na ang VGC ay may sariling traffic enforcer, kung tawagin nila ay marshal. Wala po ritong MMDA, wala din po ritong mga municipal traffic enforcer, kundi sarili po ng VGC yun, mga ka-dreamer. So ayan mga ka-dreamer, yung nandirito naman po sa bandang kanan natin ay yan ang market. So ayan mga ka-dreamer, hindi ko kayo masyado na libot sa VGC. So ngayon nandito na po tayo ngayon sa parang Kalayaan Bridge kung tawagin. Ito ay ang nagdudugtong sa VGC to Mandaluyong. Ayan po. Itong kalsada na ito, itong tulay na ito ay napakalaking tulong po sa mga motorista dahil napapabilis ang biyahe. Dahil biruin mo nasa BGC ka, pagtawid mo Mandaluyong ka na. Mandaluyong, Pasig, yon ang konekta ng tulay na ito. Kaya napakalaking tulong talaga ng tulay na yon. So ngayon mga ka-dreamer, sa area na ito ay nandito tayo ngayon sa Mandaluyong City. So ayan mga ka-dreamer, approaching to EDSA na po tayo. Ito po ay ang EDSA. So ayan mga ka-dreamer, nasa EDSA na po tayo at ang bandang kanan natin ay ayan po ang SM Mega Mall.
napaka-traffic pala ngayon mga ka-dreamer dito sa EDSA. Kita nyo naman yan. Dahil nga motor lang tayo, kaya nakakasingit-singit tayo ng daan. Pagka naka 4 wheel, siguradong bumper to bumper. At sa mga hindi pa nga pala nakakaalam mga ka-dreamer, kung mapapansin nyo, ang pinakadulong lane ng kalsadang ito ay ang bus lane. Yan po ay para lamang po yan sa bus, at kung sakasakaling dadaan tayo dyan, magkakaroon po tayo ng penalty or fine na halagang 1,500 sa first offense, at second offense siguro ay 3,000, at third offense ay 5,000. At hindi ko pa alam kung ano ang ipapataw na parusa once na lumampas na tayo sa 3 offense na sinasabi ng MMDA. Basta ang alam ko, bawal talaga daanan yun ng kahit anong klaseng vehicle, dahil yun ay para lamang po sa bus. Di ko lang rin alam kung allowed ba doon ng ambulance o kung ano pang mga government vehicle. So ayan mga ka-dreamer, ang bandang kaliwa natin na building, yan ang Quezon City Hall. At ito namang nasa kanang building natin ay ang Department of National Human Settlement Division. At ngayon ay nandito na po tayo sa Quezon City Circle mga ka-dreamer. At kitang-kita nyo naman, napakaluwag pa sa mga oras na ito. So ayan, papasok tayo ng Commonwealth Avenue mga ka-dreamer.
So mga ka-dreamer, nandito na po tayo sa Letex Commonwealth Avenue. Yung pakanan mga ka-dreamer, ayan po ang daan papuntang Payatas, papuntang Rizal, papuntang Montalban. Lahat po ay pwedeng mapuntahan ang daan na yon, tulad ng Montalban, Rizal, Payatas, Quezon City. So ayan mga ka-dreamer, tuloy-tuloy lang po tayo sa Commonwealth Avenue. At kitang-kita nyo naman mga ka-dreamer, hindi po tayo masyadong na-traffic sa Commonwealth Avenue, kung saan napakaluwag ng traffic sa lugar na ito. So ayan mga ka-dreamer, ay tuloy-tuloy lang po tayo. At bandang traffic light dyan sa unahan ay kakanan po tayo. Pwede rin naman po tayo dumiretso, subalit dito po tayo daan sa kanan. So ayan mga ka-dreamer, na nakikita nyong building, ayan po ang SM Fairview. Kung mamarapatin nyo po, ay hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito. Dahil hindi na po tayo tutuloy pag video papunta sa aking tinitirahan. At sana ay maintindihan nyo mga ka-dreamer. So sana sa susunod kong vlog ay andyan pa rin po kayo, nakasuporta sa aking munting channel. At muli, nagpapasalamat ako sa inyo mga ka-dreamer dahil sa pagsuporta nyo sa akin, sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito ng aking vlog. Maraming salamat po. At ito po ang Quirino Highway, Quezon City. At ang sa bandang kaliwa ko nga mga ka-dreamer, ayan po ang SM Fairview, kung saan hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ingat po kayo lagi, and God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli. See you my next vlog mga ka-dreamer. Bye bye.